Good morning Pilipinas, 5:09 ayon sa Philippine Standard Time at nagbabalik po ang Panahon TV. Mga kabayan, not so good news po ang bumungad sa atin ngayong Martes ng umaga dahil tuluyan na nga pong pumasok ng Philippine Area of Responsibility itong panibagong bagyo na ating binabantayan sa labas ng ating PAR at tinawag nga po natin ito sa pangalang Binta na siyang 22nd po natin na bagyo para sa taon ng 2013. At mga kabayan, dahil nga po sa panibagong bagyo na nasa ating bansa, mahalagang malaman ano nga kayang idudulot nito sa lagay ng ating temperatura. Halina tayo mag-temperature check. Unahin po natin dito sa atin sa Luzon. Sa Legazpi po, mataas ang temperatura. Meron po tayong 25 to 31 degrees Celsius fair weather po ang ating mararanasan dyan. Habang ang Baguio City po ay makararanas ng 13 to 21 degrees Celsius at isolated light rains po ang mararanasan para sa araw na ito. Puntaan po natin ang Visayas, Iloilo at Bacolod, mababa po ang temperatura. Meron tayong 24 to 31 degrees Celsius, partly cloudy skies po ang mararanasan dyan. Habang ang Metro Cebu, mataas pong temperatura. Meron tayong 25 to 31 degrees Celsius, makararanas tayo dyan ng rain showers or thunderstorms. Puntaan po natin ang Mindanao, Metro Davao at Cagayan de Oro. Mataas pong temperatura, meron po tayong 25 to 32 degrees Celsius, isolated rain showers or thunderstorms ang iiral ngayong araw na ito. Habang ang Zamboanga po mababa ang temperatura, meron po tayong 23 to 29 degrees Celsius. Magiging maulan din po ang ating weather sa araw na ito. Ngayon naman silipin na rin po natin ang lagay ng panahon sa selected areas ng bansa. Unahin po natin Puerto Galera, mataas ang temperatura 22 to 32 degrees Celsius, habang sa Banawe Rice Terraces magiging malamig po ang ating panahon, meron tayong 11 to 22 degrees Celsius. Sa Boracay mataas po ang temperatura, meron tayong 25 to 31 degrees Celsius, habang sa Camiguin po mababa po ang temperatura, ganun din sa El Nido, Palawan, meron tayong 23 to 31 degrees Celsius. At mga kabayan, sa darating na Nobyembre, ay pagdiriwang po natin yung Filariasis Awareness Month. Ano nga ba itong tinatawag natin na filariasis at anong idinudulot nito sa ating kalusugan? Panoorin po natin yan sa sigla. Ang buwan ng Nobyembre ay itinakdang Filariasis Awareness Month. Ang filariasis ay tropical disease na mas kilala bilang elephantiasis. Ito ay isang uri ng sakit na kung saan galing sa isang uri ng parasite worms na nematodes, na mas kilala bilang roundworms. Naisasalin ito sa tao sa pamamagitan ng kagat ng lamok. Kapag ito'y naisalin na sa tao, pumapasok ang larva sa lymphatic vessels at nagde-develop bilang isang adult worm sa loob ng katawan ng tao. Tinatamaan nito ang immune system, kaya ito nagbubunga ng disability sa tao. Skin problems ang nagiging sintomas ng pagkakaroon ng filariasis. At para maiwasan ito, dapat panatilihing malinis ang kapaligiran at kumain ng mga masusustansyang pagkain para lumakas ang resistensya.